Magandang gabi. Ang pinakamalaking balitang ating tinutukan ngayon. Hindi tuloy ngayong Huwebes, March 19, ang taas pasahe sa pampublikong sasakyan matapos na ipatigil ito mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa hindi anyang tamang panahon na dagdagan pa ang gastusin ng publiko sa panahon ng krisis. At dahil sa atras-abanteng desisyon, patutsada naman ni Presidential Sister Senator Amy Marcos kung may GC o group chat ba ang Pangulo at ilang opisyal nito. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Isang araw matapos i-anunsyo ang pagpapatupad ng taas pasahe sa pampublikong mga sasakyan, This is one of the hardest decisions of the board. sa bisperas ng pagpapatupad nito, binawi ng mismong Pangulo ang implementasyon ng fare hike. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Ayon kay PBBM, kailangan munang alalayan ng mga commuter. Pero huwag din anya mag-alala ang mga nasa public transport dahil mamadali ng pamahalaan ang suporta. Una nang nagbantang ilang transport groups ng transport strike ngayong March 19 at 20 dahil anya ng insulto ang kakarampot na naaprubahang taas pasahe. Ipinag-utos na rin ni Marcos ang libreng sakay nationwide at diskwento sa mga tren at toll roads bilang tugon sa krisis sa krudo. Sa harap nito, Wala ba kayong GC? GC please, hilong-hilo na kami. binatikos ni Presidential Sister Senador Amy Marcos ang administrasyon dahil sa tila hindi pag-uusap ukol sa mga programa, gaya nga ng urong sulong na taas pasahe at maging pagdating sa pagtatanggal ng excise tax sa krudo. Ginulo ninyo kami hanggang gabi kagabi na tapusin na yung excise tax authorization sa Presidente. Pagkatapos sasabihin naman ng ating Finance Secretary na hindi pa kailangan yung excise tax na yan. Una nang sinabi ng DOF na posibleng mauwi sa pagkalugi ang pamahalaan ng 136 million pesos kung isususpindi na ang excise tax sa krudo sa Mayo. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.